Hybrid System World Dagdag Billionaire Power Chapter 1 hanggang 10. Mainit, mabaho, at puno ng langaw ang paligid. Tang asterisk na mo Alex. Isa kang walang silbi. Sigaw ng isang matandang lalaking lasing habang itinutulak si Alex palayo sa kariton ng basura. Napasubsob si Alex sa putikan, basang-basa ng ulan, at duguan ang labi. Ilang ulit na itong nangyari. Alam na ng katawan niya ang sakit. Pero ngayong gabi, tila mas malalim ang sugat, hindi lang sa balat, kundi pati sa puso. Wala na siyang pamilya. Wala na siyang pangarap. Besurero, binyuli, pinagtawanan. Ang masakit, mga taong minahal niya noon, sila rin ang sumire sa kanya. Hindi ka na babalik dito. Patay ka na sa paningin ko. Huling sigaw ng kanyang tiyuhin bago ito tuluyang pumasok sa bahay. Gumapang si Alex papalayo. Sa likod ng iskinita, naupo siya sa tabi ng mga basura. Wala nang lakas. Wala nang dahilan para mabuhay. Kung may pagkakataon lang sana akong bumalik, kung may kapangyarihan lang akong maghayganti. Biglang kumulog. Isang nakakabinging kidlat ang bumagsak malapit sa kanya. Nayanig ang paligid. Pagdilat ng kanyang mata, may umiilaw na asol na screen sa harap niya. System loading. Pansarang panalikop. Congratulations! You have unlocked Hybrid System World Dagdag Billionaire Power. Would you like to activate it? Yes, no. Ha! Bulong niya, akala'y guni-guni. Napindot ng daliri niya ang yes. System activated. Host identified, Alex Cruz. Current stats. Intelligence, 2. Charisma, 1. Strength, 3. Wealth, 0 na piso. Skill unlock, Money Manipulation Levy Point 1. Passive skill, Business Instinct Levy Point 1. Daily reward activated, 10,000 piso deposited to system wallet. Napapitlag si Alex. Naramdaman niyang may pumasok na kakaibang enerhiya sa katawan niya. Parang biglang lumiwanag ang paningin niya, lumakas ang katawan, at unti-unting gamaan ang pakiramdam. Hindi ito totoo, panaginip ba to? Pagdilat niya, nasa loob na siya ng isang malinis, maaliwalas na kwarto. May kama, may ilaw, may TV, at sa gilid ng pader, isang system panel na parang hologram. Welcome to your base. This is your starter safe house. Pansarang panalikop. Mission, earn your first 100,000 piso in 3 days. Reward, isang random skill dagdag property access. Failing the mission will reset your progress. Pansarang panalikop. Grabe, para akong nasa RPG game, bulong niya habang kinikiskas ang mata. Sa gilid ng kama may cellphone, bagong model. Pagbukas niya, may alert. Gcash, you received 10,000 piso. Totoo to, bulong niya habang nanginginig ang kamay. Suot ang bagong hoodie at denim pants na biglang lumitaw sa cabinet ng kwarto, lumabas si Alex. Pumunta siya sa isang food stall at bumili ng pagkain gamit ang bagong Gcash. Sir, bayad niyo po. Wow, bago cellphone niyo sabi ng cashier. Ngumiti lang si Alex. Sa unang pagkakataon, hindi siya tinawag na besurero. Hindi siya ininsulto. Hindi siya pinagtawanan. Pero sa isip niya, isa lang ang layunin, bawiin ang lahat ng nawala sa kanya, at maghayganti. You have unlocked your first passive investor skill. Pansarang panalikop. Micro-invest Levy Point 1. You can invest as low as 100 piso and earn returns extend faster than normal. Let's play the game, bulong ni Alex habang tumingin sa langit. Oras na para mag-level up ang yaman ko. Hindi pa man lubos na maka-absorb ng nangyari, napansin ni Alex na may bagong notification sa system panel ng kanyang kwarto. System message, mission update. Mission, kumita ng 50,000 piso sa unang araw. Tip, maaari kang gumamit ng iyong money manipulation skill sa maliit na halaga para magsimula. Napaisip si Alex, paano nga ba gagamitin ang kakaibang kapangyarihan niya para kumita ng pera? Wala siyang kapital, wala siyang kaibigan, wala siyang kahit anong gamit. Pero, hindi siya papayag na bumalik sa dati. Lumabas siya ng safe house at nilaybot ang kalye. Sa tabi ng kalsada, may isang tindahan na nagbebenta ng mga gamit sa negosyo. Napansin niyang may isang lalaking nagbebenta ng lottery tickets. Paano kaya kung subukan ko ang money manipulation dito? Bulong ni Alex. Binuksan niya ang system panel at inactivate ang skill. Nilapat niya ang kamay sa maliit na pera na hawak niya, 100 piso lamang. Naramdaman niyang parang may damaloy na enerhiya mula sa kanyang mga daliri papunta sa pera. Biglang dumami ito ng 10 beses. 1,000 piso. Wow! Gulat niya. Dali-dali niyang bumili ng 10 lottery tickets gamit ang pera. Nakaramdam siya ng excitement na matagal nang nawala sa kanya. Ilang oras ang lumipas, may naisip siyang bagong plano, gumamit ng maliit na puhunan para bumili at magbenta ng mga gamit na mabilis kumita. Pinuntahan niya ang palengke at bumili ng mga pagkain at tubig gamit ang perang pinarami niya. Inumpisahan niyang ibenta ito sa mga nagdaraan sa kalsada.
Sa unang araw, kumita siya ng 30,000 piso. Lumabas ang system panel at nagbigay ng notification. Mission progress, 30,000 pesos per 50,000 piso. Ngumiti si Alex. Hindi ito ganoon kahirap. Kaya ko ito. Nang gabi, bumalik siya sa safe house, nilista ang mga kinita at nagplano para sa susunod na araw. Ngunit may isang bagay na hindi niya napansin, isang misteryosong tao ang palihim na nanunood sa kanya mula sa dilim. Hindi pa man lubos na natatapos ang araw ni Alex, isang malakas na katok ang tumama sa pinto ng kanyang starter safe house. Sino kaya to? Yuzisa niya habang papalapit sa pintuan. Binuksan niya ito ng dahan-dahan, at sa harap niya ay isang lalaki na naka-black jacket, may itim na salamin sa mata, nakatayo ng parang isang anino. Alex Cruz. Tanong ng lalaki. Opo, sino ka? Sagot ni Alex, hindi pa rin comfortable. I am Mr. Reyes, mula sa isang investment company, sagot nito ng may misteryosong tono. Napaisip si Alex. Marami na siyang natutunang bagay mula sa system, pero hindi siya handa sa mga ganitong encounter. Anong kailangan mo? Tanong niya. Napansin namin ang mabilis mong pag-asenso sa negosyo. Nais naming ialok sa iyo ang isang partnership. Partnership? Muling tanong ni Alex. Oo. Kung tatanggapin mo, tutulungan ka naming mapalawak ang iyong negosyo at mag-level up ang yaman mo ng mas mabilis, paliwanag ni Mr. Reyes. Hindi madaling maniwala si Alex sa mga ganito. Marami na siyang karanasan sa panlilinlang ng tao. Pero isang bagay ang nakaakit sa kanya, ang oportunidad. Paano ako makakasiguro na hindi ninyo ako ay laloko? Tanong niya. Nakawiting sinagot ni Mr. Reyes, pabayaan mo kami. Sa system mo, alam naming ikaw ay may potensyal. Gusto naming maging bahagi ng tagumpay mo. Nag-isip si Alex. Sa ngayon, kailangan niyang maging maingat pero hindi rin pwedeng palampasin ang pagkakataon. Sumunod na araw, sinimulan ni Alex ang kanyang unang formal na partnership. Sa tulong ni Mr. Reyes, nakuha niya ang unang puhunan para bumili ng isang maliit na tindahan sa tabi ng kalsada. Gamit ang kanyang system skills, sinubukan niyang ayusin ang mga presyo, marketing, at pamamahala ng tindahan. Dahil sa money manipulation skill, naging mas mabilis ang daloy ng pera sa tindahan. Unang linggo pa lang, nakabawi siya ng 200,000 piso. Ngunit hindi lang pera ang binabantayan niya. Napansin niyang may mga taong nagmamasid sa kanyang galaw, tila may mga nagbabantang lihim. Isang araw, habang bumibili ng supplies, napansin ni Alex ang isang babae na palihim na nanunood sa kanya. Hindi ito karaniwang tao. May aura itong kakaiba, matapang, maingat, at tila may lihim na misyon. Lumapit ito nang hindi napapansin ni Alex. Alex Cruz. Tanong ng babae nang may malamyos na boses. Opo, sino ka? Tanong niya, handang humarap sa anumang hamon. Ako si Maya. May alam ako tungkol sa system na hawak mo, sagot ng babae. Nagulat si Alex. Paano niya nalaman ang tungkol sa system? Paano mo nalaman iyon? Tanong niya. Marami tayong kailangang pag-usapan, sagot ni Maya. Nagdesisyon si Alex na pakinggan si Maya. Ipinakilala nito ang sarili bilang isang dating system user na nag-fail sa kanilang mundo. Ipinaliwanag ni Maya na hindi siya nagtagumpay dahil sa mga lihim na pagsubok na ipinapataw ng system sa mga gumagamit nito. Ang system na hawak mo ay hindi simpleng laro, sabi ni Maya. May mga tao na gustong gamitin ka para sa kanilang sariling interes. Naramdaman ni Alex ang bigat ng mga salita ni Maya. Paano ako makakaiwas dyan? Tanong niya. Kailangan mong maging matalino, maingat, at huwag masyadong magtiwala agad sa iba, sagot ng babae. Habang lumalalim ang gabi, pinag-usapan nila ang mga plano at susunod na hakbang. Sa tulong ni Maya, unti-unting lumalawak ang pangunawa ni Alex sa mundo ng system. Na-realize niya na hindi lang yaman ang laro, kundi ang kapangyarihan, tiwala, at sakripisyo. Naglakad si Alex palabas ng safe house, tumingin sa malayong ilaw ng lungsod. Alam niyang marami pa siyang lalakbayin, maraming laban na kailangan niyang harapin. Ngunit sa puso niya, may apoy na handang sumiklab. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakamit ang kanyang mga pangarap. Kinabukasan, gising si Alex nang may dala-dalang kaba sa dibdib. Hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ni Maya tungkol sa mga lihim na pagsubok at mga taong gustong gamitin siya. Ngunit hindi siya papayag na matalo bago pa man magsimula. Lumabas siya ng safe house, huminga ng malalim, at pinuntahan ang maliit na tindahan na kanyang pinamamahalaan. Nandoon si Mr. Reyes, nakangiti habang inaayos ang mga papeles. Magandang umaga, Alex, bati nito. Magandang umaga din, Sir Reyes. Handa na ako sa mga susunod na hakbang, sagot niya. Mabuti kung ganoon, sabi ni Mr. Reyes. May mga kliyente tayo na gusto nating lapitan para palawakin ang negosyo. Kailangan mo ng kumpiyansa sa kanila. Habang pinag-uusapan nila ang plano, may biglang tumunog na cellphone ni Alex. Alo, Alex, may problema tayo, sabi ng malalim na boses sa kabilang linya.
Sino ito? Tanong niya. Isa akong kaibigan mula sa nakaraan. Kailangan kitang makausap tungkol sa system. Napatingin si Alex sa paligid. Saan tayo magkikita? Sa lumang kafe sa kanto. Dumating ka bukas ng gabi. Naputol ang tawag. Naiwan si Alex na puno ng tanong. Pagdating ng gabi, dahan-daang pumasok si Alex sa lumang kafe. Madilim at kakaunti ang tao. Nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa sulok, nakasuot ng maitim na jacket, nakatago ang mukha sa lilam. Alex Cruz. Opo, ako nga iyon. Sino po kayo? Tanong niya habang papalapit. Tumawag ako dahil may babala ako para sa'yo, sabi ng lalaki. Anong babala? Yuzisa ni Alex. May mga grupo na gustong kunin ang system mula sa'yo. Hindi nila alam ang buong kapangyarihan nito, pero alam nilang delikado ito, paliwanag ng lalaki. Paano ko sila mapipigilan? Tanong ni Alex. Hindi madali. Kailangan mo ng mga kaalyado at malakas na kakampi. Ano ang kailangan kong gawin? Dagdag ni Alex. Kailangan mo munang patibayin ang iyong sarili, mag-level up, at kilalanin ang mga tao sa paligid mo. Hindi lahat ng kasama mo ay tunay na kaibigan. Pagbalik niya sa safe house, naisip ni Alex na kailangan niya ng kasama na mapagkakatiwalaan. Napunta ang isip niya kay Maya. Tinawagan niya ito. Maya, kailangan kitang makausap ng masinsinan. Sige, saan? Sagot ni Maya. Dito sa safe house ko. May mahalagang usapan tayo. Nang dumating si Maya, napansin ni Alex ang seryosong mukha nito. Handa na ako, sabi niya. Maganda, sagot ni Alex. Kailangan natin magplano kung paano lalaban sa mga gustong kunin ng system. Nag-usap sila ng mahaba tungkol sa mga susunod nilang hakbang. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang lumalakas si Alex. Ginagamit niya ang bawat pagkakataon para mag-level up, mag-invest, at palawakin ang kanyang impluensya. Ngunit may isang bagay na hindi niya pa nalalaman, may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa kadiliman, at hindi lahat ay kaibigan. Sumapit ang araw na kailangang ipakita ni Alex ang kanyang bagong lakas at galing. Hindi na sapat ang maliit na tindahan o mga simpleng investments. Kailangan niyang lumabas sa comfort zone at harapin ang mas malaking mundo ng negosyo at sistema. Habang naglalakad siya sa makipot na kalsada patungo sa downtown, iniisip niya ang mga payo ni Maya at ang babala ng misteryosong lalaki sa kafe. Alam niyang may mga taong nagmamasid, may mga nais na agawin ang kanyang system, kaya't kailangang maging maingat. Nang makarating siya sa isang mataas na gusali, tinulungan siya ni Mr. Reyes na makipagkita sa isang prominenteng negosyante. Sa lobby, sinalubong siya ng mga matang malamlam ngunit puno ng kuryusidad. Alex Cruz, tama ba? Tanong ng sekretarya. Opo, sagot niya nang may bahagyang kaba. Hintayin mo lang siya sa conference room, sagot nito. Habang naghihintay, nilinggan niya ang mga larawan sa paligid, mga taong may taglay na kapangyarihan at impluensya. Napaisip siya, isa na ba ako sa kanila? Sa loob ng conference room, sinalubong siya ng isang matandang lalaki na may mahigpit na tingin. Kami ay interesado sa iyong system, panimulan ng lalaki. Salamat po sa pagkakataon, sagot ni Alex. Ngunit may mga kondisyon, dagdag nito. Kailangan mong patunayan na kaya mong pamahalaan ang kapangyarihan ng responsable. Nagpasya si Alex na tanggapin ang hamon. Hindi ito magiging madali, ngunit ito ang daan para makamit ang tunay na tagumpay. Sa mga sumunod na linggo, ginamit ni Alex ang kanyang mga kasanayan upang mapalawak ang negosyo. Nagsimula siyang mag-invest sa mga teknolohiya, logistics, at maging sa real estate. Ginamit niya ang money manipulation upang mapabilis ang proseso ng kita. Hindi nagtagal, naging usap-usapan siya sa mundo ng negosyo bilang ang batang negosyanteng mula sa lansangan. Marami ang humanga, ngunit marami rin ang naiinggit. Isang gabi, habang nagbabantay siya sa tindahan, nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Sino yan? Bulong niya sa sarili. Sa dilim, lumitaw ang isang lalaki na may maitim na balabal. Hindi nagpakilala, ngunit ang intensyon ay malinaw, subukan ang lakas ni Alex. Naglabasan ang adrenaline sa katawan ni Alex. Ginamit niya ang mga natutunang skills at sinimulan ang labanan. Matagal ang kanilang sagupaan, naipakita ni Alex ang kanyang husay sa pag-iisip at mabilis na reaksyon. Unti-unting nawala ang kalaban, hanggang sa huli tumakbo ito na lamang. Pagkatapos ng laban, nilinggan ni Alex ang paligid at napagtanto na hindi ito ang huling pagsubok niya. Hindi ako titigil dito, sabi niya ng matatag. Nagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa mundo ng yaman, kapangyarihan, at intriga. Nalaman niyang kailangan niya ng tunay na kaibigan at kakampi sa gyera na ito. Dito nagpasya si Alex na tawagan si Maya upang simulan ang mas malalim na pagsasanay at pagbuo ng mga alyansa. Isang linggo ang lumipas mula nang tawagan ni Alex si Maya upang pag-usapan ang kanilang mga susunod na hakbang. Sa kanilang pagtutulungan, mas lalo nilang napalalim ang kanilang pangunawa sa system at ang mga panganib na dala nito.
Alam ni Alex na hindi siya nag-iisa sa laban na ito, ngunit kailangan pa rin niyang maging matatag. Isang araw, habang nag-aaral si Alex ng mga bagong skills sa kanyang system panel, may lumabas na alerto. Warning, may paparating na pagsubok. Ihanda ang sarili. Hindi maalis sa isip ni Alex ang babaalang iyon. Anong klaseng pagsubok kaya ito? Nagsimulang magplano si Alex kung paano niya haharapin ito, gamit ang lahat ng nalalaman niya. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa isang malaking parke, biglang may tumunog na misteryosong ingay mula sa kanyang system panel. Pagsubok, labanan ang mga impostor. Hindi nagtagal, may mga taong lumitaw sa paligid niya na tila may kakaibang aura, mga impostor na may layuning kunin ang kanyang system. Sino kayo? Tanong ni Alex habang handa sa laban. Isa sa mga impostor ang sumagot. Dadalhin ka namin sa ilalim ng sistema. Hindi mo matatakasan ang kapalaran mo. Dumating ang tensyon sa paligid. Ginamit ni Alex ang kanyang money manipulation upang mapabilis ang kanyang reflexes at lakas. Nagsimula ang isang matinding labanan. Hindi lamang pisikal na lakas ang gamit, kundi pati ang utak at taktika. Sa bawat hampas at depensa, naramdaman ni Alex ang lalim ng laban. Ngunit dahil sa kanyang pagsasanay kasama si Maya, unti-unti niyang naipanalo ang mga impostor. Matapos ang laban, napagod si Alex ngunit mas lalo siyang naging determinado. Heto pa lang ang simula, ani Alex sa sarili. Sa mga susunod na araw, mas naging alerto si Alex. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Kailangan niyang patibayin ang kanyang sarili at ang mga kaalyado. Tinawagan niya si Maya upang sabihan tungkol sa nangyari. Handa na ako para sa susunod na hakbang, sabi ni Alex. Maganda, dapat tayong magplano ng mabuti, tugon ni Maya. Sa likod ng mga pangyayari, may isang lihim na tao ang patuloy na nagmamasid kay Alex mula sa kadiliman. Hindi pa niya nalalaman kung kaibigan ba ito o kalaban. Pagkatapos ng matinding laban sa mga impostor, ramdam ni Alex na kailangan niyang gamitin ng lubos ang kapangyarihan ng system upang mas mapabilis ang paglago ng kanyang negosyo. Hindi na sapat ang simpleng pagmamaniobra sa pera, kailangang pag-aralan at gamitin ang mga advanced na features ng system na dati ay hindi niya napansin. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang safe house, binuksan ni Alex ang system panel. Lumabas ang isang bagong menu na tinawag na Business Expansion. Sa loob nito, may mga opsyon tulad ng investment opportunities, market analysis, at skill upgrade. Wow! Ito na yata ang susi sa mabilis na pag-unlad, ani Alex habang pinagmamasdan ang mga bagong features. Napansin niya ang isang alerto sa tabi ng screen. Daily task, pumili ng isang investment na may mataas na ROI, return on investment. Reward, 100,000 piso bonus kapital at dagdag na system points. Agad siyang nag-research gamit ang system-provided data tungkol sa iba't ibang industriya sa Pilipinas, real estate, teknolohiya, retail, at agrikultura. Napansin niya na ang sektor ng teknolohiya ang may pinakamataas na growth rate. Mukhang dito ako dapat mag-invest, wika niya. Pinili niya ang opsyon na maglagay ng puhunan sa isang startup company na nagde-develop ng mga smart home devices. Sa pamamagitan ng system, nakita niya ang projected earnings at ang posibleng panganib. Hindi man ganap na siguradong panalo, pero sulit ang risk, paliwanag niya sa sarili. Matapos ay confirm ang investment, may lumabas na message mula sa system. Investment success rate, 87%. System tip, gumamit ng market analysis skill upang mapababa ang risk at mapataas ang kita. Na-excite si Alex at agad niyang sinimulan ang pag-upgrade ng kanyang market analysis skill gamit ang system points. Sa bawat upgrade, mas lumalalim ang kanyang pag-intindi sa galaw ng market at mas napapadali ang paggawa ng desisyon. Sa loob ng ilang araw, unti-unting lumalaki ang puhunan ni Alex. Nakita niyang may lumalabas na mga graphs at charts na nagpapakita ng kita, mga gastos, at posibleng mga bentahe kung magdadagdag siya ng bagong produkto sa kanyang tindahan. Ang system na ito ay parang personal na financial advisor, sabi niya habang tinitingnan ang mga data. Bukod sa mga investment, may bagong mission na dumating sa kanyang system. Mission, magbukas ng bagong branch ng iyong tindahan sa ibang lungsod. Reward, 500,000 piso kapital, bagong skill point, at reputasyon sa negosyo. Tinawagan niya si Maya para pag-usapan ang planong ito. Kailangan nating hanapan ng lokasyon ang bagong branch, sabi ni Alex. Maganda yan, pero siguraduhin nating secure ang lugar at may demand para sa mga produkto, tugon ni Maya. Pinag-aralan nila ang mga data mula sa system tungkol sa mga lungsod sa paligid ng Metro Manila. Napag-alaman nila na mabilis lumago ang mga suburban areas kaya napili nila ang isang bayan malapit sa lungsod. Habang inaayos ang mga plano, napansin ni Alex na may lumalabas na mga notification sa system tungkol sa competitors. Alert, isang malaking kumpanya ang nagtatayo ng bagong branch malapit sa iyong napiling lugar.
Ito ay isang babala na kailangang maging mabilis at maayos ang kanilang pagpaplano upang hindi matabyunan sa kompetisyon. Kailangan nating mag-isip ng unique selling point, sabi ni Alex. Pwede nating i-highlight ang pagiging local at personalized service, sagot ni Maya. Gamit ang system, gumawa sila ng marketing campaign proposal na ipapakita sa mga potensyal na customers sa bagong lugar. Naglagay sila ng mga promo at loyalty programs. Dumating ang araw ng pagbubukas ng bagong branch. Masaya si Alex sa naging resulta, maraming customers ang dumalo at unti-unting tumataas ang benta. Nag-level up na naman tayo, sabi niya habang pinagmamasdan ang dashboard ng system na nagpapakita ng sales at customer satisfaction scores. Sa kabila ng tagumpay, hindi nakalimutan ni Alex ang mga babala ng misteryosong lalaki at ang panganib mula sa mga impostor. Kaya patuloy siyang nag-training kasama si Maya, nag-aaral ng mga bagong system skills, at naghahanap ng mga kakampi. Ang negosyo ay hindi lang tungkol sa pera, aniya. Ito ay tungkol sa pagbuo ng tiwala, pagharap sa hamon, at pagiging matatag sa lahat ng pagsubok. Sa pagtatapos ng araw, nakatanggap siya ng bagong mensahe mula sa system. New skill unlock, negotiation mastery. Description, taasan ang tsansa ng matagumpay na deals at bawasan ang gastos sa mga transaksyon. Excited si Alex na gamitin ang bagong skill na ito upang lalo pang palawakin ang kanyang empire. Nang sumikat ang araw, ramdam ni Alex ang bigat ng mga paparating na pagsubok. Hindi lang negosyo ang laban ngayon, kundi ang kanyang kaligtasan at ang buong sistema na hawak niya. Ang mga impostor ay hindi nagpaalam na babalik sila, at mas marami pa ang dumadagsa sa kanyang paligid. Habang naglalakad si Alex papunta sa kanyang bagong branch, biglang may lumabas na alerto sa kanyang system panel. Warning, malapit kang lapitan ng mga kaaway. Ihanda ang sarili. Agad na humigpit ang kanyang pangunawa. Pinabilis niya ang kanyang mga galaw, tumakbo siya papasok ng building, ngunit naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Sa likod, may mga anino na mabilis ang hakbang. Lumabas mula sa dilim ang apat na taong may nakasuot ng itim na uniforme at may mga armas. Alex Cruz, ibigay mo ang system at wala kang masaktan, sigaw ng isa sa kanila. Hindi ninyo ito makukuha ng ganoon lang, sagot ni Alex ng matatag. Hindi na nagdalawang isip, inilabas niya ang kanyang system panel at pinatakbo ang kanyang combat interface. Combat mode activated. Skill, enhanced reflexes level 3. Sa isang iglap, nakaiwas siya sa unang atake. Ginamit niya ang mabilis na paggalaw upang maiiwasan ang mga suntok at hampas. Isa sa mga kalaban ay tumutok ng baril, pero gamit ang kanyang system, napigilan niya ito. Skill activated, time dilation. Effect, pabagal ng oras ng mga kalaban, pinabilis ang sariling kilos. Pinindot niya ang button at biglang naging mabagal ang kilos ng mga kalaban. Gamit ang mas mabilis niyang reflexes, na-disarm niya ang isa at napalayo ang iba. Hindi pa tapos ang laban. Isang lalaki ang sumugod gamit ang kutsilyo. Inilabas ni Alex ang kanyang bagong skill. Skill, Energy Shield. Effect, nagbibigay ng panandaliang proteksyon laban sa mga atake. Tumayo ang shield at tinanggap ang suntok ng kalaban. Hindi nagtagal, pinindot ni Alex ang kanyang negotiation mastery skill para subukan ang pag-usap. Hindi na kailangang umabot dito. Tumigil na kayo, sabi niya ng kalmado. Ngunit isa sa mga kalaban ay nagtangka pa rin na umatake. Nagdesisyon si Alex na gamitin ang ultimate skill na nadiskubre niya. Ultimate Skill, System Overdrive. Effect, pinapataas ng doble ang lahat ng kakayahan ng gumagamit sa loob ng 30 segundo. Habang naka-on ang System Overdrive, naging sobrang bilis at lakas ni Alex. Tinugis niya ang mga kalaban isa-isa, gamit ang mabilis na pagsuntok, pag-ikot, at mga disarma. Sa loob ng ilang minuto, natapos ang laban. Nakaipit ang mga kalaban sa paligid at hindi makagalaw dahil sa lakas ni Alex. Ito ang huling babala ko, sabi niya habang nakataas ang kamao. Lumayo kayo o haharapin ninyo ang mas matinding laban. Umalis ang mga kalaban nang hindi na nag-aaksaya ng oras. Huminga ng malalim si Alex, ramdam ang pagod ngunit tagumpay ang kanyang nadama. Hindi ito ang huli, wika niya. Gitling gitling gitling. Pagkatapos ng laban, bumalik siya sa safe house at tinawagan si Maya para iulat ang nangyari. Alex, ang galing mo. Pero dapat tayong maghanda pa, sabi ni Maya. Alam ko, kailangan ko pa ng mas malakas na kakampi, sagot niya. Nagsimula silang magplano ng kanilang susunod na hakbang, paghahanap ng mga bagong kakampi, pag-upgrade ng system skills, at paghahanda sa mga susunod na laban. Isang gabi, habang tahimik ang paligid ng lungsod, nakatanggap si Alex ng mensahe mula sa system. Alert, incoming threat detected. Prepare for combat. Ramdam ni Alex ang tensyon sa hangin. Hindi na ito simpleng mga impostor, kundi isang organisadong grupo na may layuning agawin ang kanyang system.
Agad niyang inactivate ang stealth mode ng kanyang system at inilabas ang kanyang combat gear. Habang papasok siya sa madilim na eskinita, naramdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa mga anino. Biglang sumulpot ang 5 kalaban, bawat isa ay bihasa sa martial arts at may mga advanced weaponry. Alex Cruz, ibigay mo na ang system, utos ng leader ng grupo, na may malupit na tingin. Hindi ko iyon ipagkakaloob ng basta-basta, sagot ni Alex, habang pinapabilis ang tibok ng kanyang puso. Mabilis ang kilos ng kalaban. Isa sa kanila ang sumugod gamit ang metal baton, ngunit gamit ang kanyang enhanced reflexes level 4, na-evade ni Alex ang suntok at nag-counterattack gamit ang mabilis na suntok sa tiyan ng kalaban. Skill activated, Energy Blast. Effect, pinaputok ni Alex ang enerhiya mula sa kanyang mga palad, na nagdudulot ng malakas na pinsala sa kalaban. Tinarget niya ang isa pang kalaban na gumagalaw sa paligid, at nagdulot ito ng malakas na puwersa na nagpahinto sa galaw nito. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Isa pang kalaban ang sumugod gamit ang baril na may electric shock bullets. Ginamit ni Alex ang kanyang energy shield upang hadlangan ang mga suntok ng bala. Hindi kami titigil hanggat wala sa amin ang system, sigaw ng kalaban. Nagdesisyon si Alex na gamitin ang kanyang ultimate skill, System Overdrive, upang palakasin ang kanyang mga kakayahan. Sa loob ng 30 segundo, nadouble ang kanyang bilis, lakas, at reflexes. Naglaho siya mula sa paningin ng kalaban at biglang lumitaw sa likod ng leader. Tanggapin mo ang laban, ani Alex bago pa mag-apply ng malakas na suntok sa likod nito. Nadapa ang leader, at nang makita ng iba ang lakas ni Alex, nawala ang loob nila. Isa-isa silang umatras, ngunit bago sila tuluyang makatakas, ginamit ni Alex ang energy blast para pigilan sila. Pagkatapos ng laban, huminga ng malalim si Alex habang pinagmamasdan ng mga lumalapit na pulis. Alam niyang hindi ito ang huling laban niya. Mas malalaki pa ang darating, sabi niya sa sarili. Tumawag siya kay Maya upang iulat ang nangyari at magplano ng susunod na hakbang. Maghanda tayo. Kailangan nating palakasin ang depensa ng system at palawakin ang network ng mga kaalyado, aniya Maya. Ang laban ay nagsimula na, at si Alex ay handang harapin ang mga hamon na dala ng mundo ng sistema at negosyo. Hindi nagtagal matapos ang huling laban, dumating ang panibagong hamon sa buhay ni Alex. Sa gitna ng gabi, habang nagmamanman siya sa paligid ng bagong branch, biglang may narinig siyang mga yabag mula sa likod ng gusali. Mabilis niyang binuksan ang system panel at na-activate ang kanyang alert mode. Pumasok ka sa combat mode, utos ng system. Nang lumingon si Alex, nakita niya ang 5 kalaban, mas malalaki at mas bihasa kaysa sa huli. Ang mga ito ay may mga high-tech na armas at body armor. Hindi ka na makakatakas, Alex Cruz, sambit ng leader ng grupo habang nakangisi ng malupit. Hindi mo ako kilala, sagot ni Alex ng matatag. Hindi nag-atubili ang mga kalaban. Sinimulan nila ang pagsalakay ng sabay-sabay. Ginamit ni Alex ang kanyang enhanced reflexes level 5 upang maiwasan ang mga suntok at bala. Napansin niya na may kakaibang estilo ang kalaban, isang halo ng martial arts at teknolohiyang cybernetic. Time to step up, sabi ni Alex. Skill activated, time dilation level 2. Bumagal ang kilos ng mga kalaban habang mabilis na kumilos si Alex. Isa-isa niyang na-disarm ang mga kalaban gamit ang mabilis at eksaktong mga suntok at sipa. Lumabas ang kanyang energy shield upang hadlangan ang mga bala mula sa isang sniper. Hindi tayo titigil hanggang sa makuha namin ang system, sigaw ng isa sa mga kalaban. Sa gitna ng laban, naisip ni Alex ang bagong skill na na-unlock niya, ang Negotiation Mastery. Sa isang sandali ng pahinga, sinubukan niyang kausapin ang isang kalaban. Hindi mo ba gustong makatakas sa buhay na ito? Maaari kang sumali sa akin, alok ni Alex. Hindi ako tulad mo, sagot nito ng may galit. Bigla na lamang lumitaw ang isang smoke grenade, na nagdulot ng ulap na pumuno sa paligid. Nagkaroon ng kalituhan. Ginamit ni Alex ang kanyang system overdrive upang mapawi ang ulap at makita ang kalaban. Patuloy tayo, ani Alex. Isang matinding labanan ang naganap sa loob ng dilim at ulap. Isa-isa niyang nilabanan ang mga kalaban gamit ang kombinasyon ng mga system skills at galing sa martial arts. Nang matapos ang laban, ramdam ni Alex ang matinding pagod, ngunit mas malakas kaysa dati. Heto pa lang ang simula, bulong niya. Habang papalayo, napagtanto niya na kailangan niyang palakasin pa ang kanyang kakampi at maghanap ng mas malalakas na kaalyado upang harapin ang mas malalaking panganib.